pinanggalingan ko sa lugar ng Bicol. But taga Mindanao po ako, mga kapatid. Amen. At mapapansin nyo kapag ako ay nagtatagalog at meron siyang diin. Amen. At ang importante ay nagkaintindihan tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na nakapagsalita sa oras na ito. Ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon na ako ay ligtas din na nakarating dito sa lugar ng mahal nating pastor. Amen. At ako ay naatasan na magsalita sa oras na ito. At I hope na maintindihan natin, mga kapatid, ang gustong iparating ng Panginoon sa atin. Amen. At I believe na may mga bisita tayo. Amen. Hallelujah. At siguro ang ating pastor na lang ang magpapaliwanag kung meron man tayong mga hindi naintindihan. Amen. At ito ay may mga quotes na maririnig nyo at mabibitawan ko na si Lord ang magbibigay ng revelation sa bawat isa. Amen. Hallelujah. At handa na ba ang lahat? Amen. Hallelujah. At ako'y kinakabahan, mga kapatid. Amen. Palagi naman, kapag ikaw ay nagtatayo sa pulpito, palaging first time. Amen. At tumatay ako dito, mga kapatid, hindi sa kaalaman ko, kundi kaalaman ng ating Panginoon. Amen. At kapag every preacher na tumatay dito sa pulpito, lagi kaming nagpakumbaba. Bakit, mga kapatid? Kapag intellectual palaging iniisip natin at yung mga kaalaman natin, hindi ka bibigyan ng mensahe ng ating Panginoon. Kahit luluhod ka pa buong araw, kahit mag-pray ka pa buong araw, kapag hindi ka magpakumbaba sa ating Panginoon, walang mensahe at walang revelation na ibigbagay ang ating Panginoon. Naway ang ating Panginoon ay magdagdag kung meron man na hindi natin maintindihan, ipag-pray natin, mga kapatid, na si Lord ang magpapaintindi sa atin. Amen. At hindi ka magtatagal, mga kapatid, at maiksi lang to aking i-share sa oras na ito. Amen. Hallelujah. At magsisimula na tayo. Dito sa Hosea 9:7. Amen. Hallelujah. The days of visitation are come. Amen. The days of recompense are come. Israel shall know it. Amen. The prophet is a fool. The spiritual man is mad for the multitude of thine iniquity and the great hatred. Amen? Ang ating Panginoon ay naghuhukom. Kapag pag-usapan natin ang spiritual things, mga kapatid, ito ay hindi maintindihan ng tao. Ang tao ngayon sa kapanahunan ngayon, makikita niya muna bago siya maniwala. Di ba, mga kapatid? See is to believe. But sa atin mga believers, mga kapatid, amen, hallelujah, kabaliktaran sa mundong ito. Amen? Naniwala tayo bago natin nakita. Amen? Hallelujah. Dito, next slide. Amen. In Romans 1:11, for I long to see you, that I may impart into you some spiritual gift. Amen. To the end, ye may be established. Doon tayong na-establish, mga kapatid, sa spiritual. Hindi sa mga natural na bagay. Amen? At lalo-lalo sa panahon ngayon ay talagang palaging merong ebidensya. At palaging dapat ay makikita at yung natural ang palaging nakikita. At sa ibang denominasyon, mga kapatid, ay palaging ding natural ang makikita. Amen? Sa panahon ni Jesucristo, mga kapatid, yung ay first pull and second pull ay na-appreciate ng mga tao. Siya ay nagpapagaling ng sakit. Amen. Hallelujah. At siya ay nangangaral. Amen. Yung nag-break na ng word ng ating Panginoon, hindi na ito naintindihan ng karamihan. Kasi spiritual na. Hindi na maintindihan ng tao. Amen. Nagkakaroon ng misunderstanding between God and man. Amen? Hallelujah. But tayong mga believers, na-establish tayo sa spiritual, hindi sa natural. Amen? Next slide, mga kapatid.
Romans 7:14. For we know that the law is spiritual. Amen? Kapag ikaw ay magbabasa ng Bible, kapag sinabing law, that is kasulatan, law. Amen? Kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible, amen, kapag ang isip mo ay natural, ganito, natural, ganito ang nakikita ko, natural. At hindi talaga makapag-abot at hindi mo maintindihan ang binabasa mo. Kahit ilang babasahin mo, ulit-ulitin mo yan, hindi mo yan maintindihan. Amen? Sabi nga na wala nang mas tatalino pa kay Nicodemo, mga kapatid. Kapag sinabi ng ating Panginoon, you must born again. Amen? Sabi ng mga tao, ako ay babalik sa pupunan ng ina ko at ipapanganak ulit. Ang kaisipan ng tao hindi na maintindihan yung binabanggit ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah? But I am carnal, sold under sin. And next slide, mga kapatid, in Romans 8:6, ito lamang nagkakaroon lang tayo ng mga foundation, mga kapatid, doon sa pinaka-point ng ating mensahe, mga kapatid. For to be carnally minded is death. Kapag sinabing carnal, mga kapatid, ay natural, palaging nang nakikita. Amen? Hindi na spiritual. Ano yan, mga kapatid? Kapag carnally minded is death. But to be spiritual minded is life and peace. That's why na tayong mga believers, mga kapatid, yung mga na palaging natural, amen, na nagbe-base palagi sa natural, wala sang peace of mind. Palagi tayong inaaway. Dapat ganito, dapat ang rapture. Dapat ganito, dapat ang makikita. By observation. Amen. Nagkakaroon, wala silang peace of mind. But tayo mga spiritual-minded or believers, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Amen? Hallelujah. Next, in 1 Corinthians 2:12-13. Now we have received not the spirit of the world. Ano yung spirit of the world, mga kapatid? Dalawa lang spirito sa panahon. Doon sa kay Taning, kapag sinabing tayo kay Satan, o sa Panginoon. Amen. But the spirit which is of God. Amen. That we might know the things that are freely given to us of God. Hindi yung spirito ng kamunduhan or itong mundo ang tinatanggap natin, kundi espiritu ng Panginoon. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth. Amen. Kapag sinabing wisdom, mga kapatid, kapag sinabing wisdom, that is experience ng tao. Amen. But which the Holy Ghost. Hindi tayo nagdidepende sa experience ng tao o sa wisdom ng tao sa naranasan ng nakaraan niya. But tayo, which the Holy Ghost, ay ang Holy Ghost ang nagtuturo sa atin. Amen? Comparing spiritual things with spiritual. Hindi natural things to spiritual. Hindi talamang kapag pang-abot ang kaisipan ng tao at ang Diyos. Tayo mga believers, dapat tayo ay spiritual para maintindihan natin ang gustong iparating ng Panginoon sa atin. Naniwala ba tayo, mga kapatid, na spiritual things with spiritual? Amen? Diyan tayo tututong, mga kapatid, sa comparing spiritual things with spiritual. Next slide. Amen. Hallelujah. 6:53-56, mga kapatid. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink His blood, ye have no life in you. Sabi ng Panginoon, Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. Kapag ito'y titignan natin ng natural, mga kapatid, kakainin mo aking laman. Kung natural mo titignan yan, kakainin mo yung laman, ano kay vampira, mga kapatid? Magkaiba yung kaisipan ng Diyos at kaisipan ng tao. Di ba? And I will raise him up at the last day. Amen? For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Amen? Sabi ng Panginoon,
Whoso eateth my flesh and drinketh my blood, eateth eternal life. Kung sino yung kakain sa katawan ng ating Panginoon at iinom ng dugo ng ating Panginoon, magkakaroon ng eternal life. Paano natin ito ibabase sa spiritual, mga kapatid? Ito ay tututukan natin sa gabing ito. Amen? Ito ba yun ay totoong katawan o ibang katawan? Amen? Ito ba ay katawan ng tao o katawan ng Panginoon? Amen? Sa ibang denominasyon, mga kapatid, even the Catholic, mga kapatid, ang pag-interpret nila ng salitang iyan, kumukuha sila ng bread or yung puting ginaganon sa simbahan at yung kinakain to represent that is the body of Christ. At iinom ng wine to represent that is the blood of Christ. Amen? Hallelujah. But i-explain natin, mga kapatid, at tutulungan tayo ng Panginoon kung ano tong katawan na ito. Amen? Magbabasa tayo ng quotes. Amen? At tatanungin natin si Brother Branham. Amen? Hallelujah. In very plain language, the true bride of Christ. Kapag sinabing true bride of Christ, merong false bride. Di ba? Palaging parallel, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Was in the mind of Christ eternally. Ang totoong bride daw ng Panginoon was in the mind. Saan daw, mga kapatid? Sa mind ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay totoong bride ng Panginoon, galing ka sa kaisipan ng Panginoon. Amen. Palakpakan yung mga true bride of Christ. Amen. Though not expressed until each came forth in the designated decreed season. Sabi nga ng Bible ay tayo ay tinawag na before the foundation of the world. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, meron nang sinabi ang Panginoon sa atin before tayo pinanganak. Amen. Hallelujah. But sabi nga dito, dapat ay merong season na tayo ipapadala ng ating Panginoon. Bakit hindi tayo pinadala sa panahon ni Brother Branham? Bakit hindi tayo pinadala sa panahon ng si Noah, ni Moses? Bakit pinanganak ka sa kapanahon ng ito? Amen? Meron tayong mga decreed season, mga kapatid, o kapanahunan na tayo ay gaganapin ng ating mga gampanin. Amen? As each member came forth, it became expressed and took its place in the body. Amen. Hallelujah. Thus this bride is the literal spoken word seed bride. Kapag sinabing kaisipan ng Panginoon, that is eternal, mga kapatid. Kapag ikaw ay galing sa Panginoon, ano ka? You are eternal. Amen. Sabi nga dito, as each member came forth, became expressed, and took its place in the body. At tayo ay, place tayo ng ating Panginoon sa body, sa katawan. Kaninong katawan yan? Katawan ng Panginoon. We are body here, body ministry. Iba-iba tayong mga gampanin, iba-iba tayong mga offices, but that is a part of the body. Amen? Hallelujah. At tinawag ito na spoken word because we are from His mind. Spoken word, seed bride. Tayo ay spoken word, seed bride. Amen. Sabi nga dito for us we have many members in one body, and all members have not the same office. Amen. Magkaiba tayo ng office, mga kapatid, ibang ginagampanan. Iba? Amen. Hallelujah. Sabi nga dito, mga kapatid, and though she is feminine and designated, she is also called the body of Christ. Tayo mga believers ay tinatawag din tayo na body of Christ. Amen? Body of Christ or part ng body of Christ. It is very apparent that she ought to be called. Amen? That for she was predestinated in Him. Come from same source, was eternal. Saan tayo galing, mga kapatid? In the mind of the body, so we are eternal with Him, and is now manifested God in a many-membered body. Tayo na yun, mga kapatid. Tayo na yung spoken word seed bride in a many-membered
body. Palakpakan ng ating Panginoon. Whereas once God was manifested in one member, even our Lord Jesus Christ. Tayo ay parte ng katawan ng Panginoon. Next slide. Amen. Life magazine then packed that circle of a cloud and light there that they could not understand and don't know it yet. But here telling, go there and wait for this mystery to be revealed. Amen? At ito ay sinabi ng Panginoon kay Brother Branham. Go there, wait for this mystery to be revealed. Amen. And here months before it happened, and it happened at exactly the way He said it would do. Did you notice in the picture, even amen, angel on the right, when he was being materialized, coming down with his wings but on his head, setting sideways, there is right there in the picture, just exactly months before it happened, told here, that, amen, sabi daw dito mga kapatid, He's going to bring the body of the believers together. Amen? He's going to bring the body of believers together to reveal. Paano magre-reveal ang ating Panginoon? He's going to bring the body of believers together. That's why na napaka-importante mga kapatid ang fellowship. Kapag hindi ka magpa-fellowship, hindi magre-reveal ang Panginoon. Niwala ba kayo mga kapatid? Na yung body ng Christ, kapag hindi walang pagtitipon, amen, kapag ikaw ay nasa tabi-tabi lang, sa kanila lang yan, ako ay ganito, ganyan. Amen, hallelujah, hindi ka nag-fellowship. Paano mag-reveal ang ating Panginoon sa iyo? Sabi daw dito, He's going to bring the body of the believers together to reveal. Amen. Take him up them lost ends. That's why na si Satan, mga kapatid, palagi niyang hinihiwalay ang mga believers. Nagkakaroon ng misunderstanding, nag-away-away. Amen. Kasi gusto niya na mahiwalay kasi para hindi mawala ng ma-reveal ang ating Panginoon. Amen? Naniwala ba tayo mga kapatid? That's why nandito kayo ngayon, nagtipon-tipon tayo para ang Diyos ay magre-reveal sa atin. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen? Isang point doon, we are the body of Christ. Pangalawang point mga kapatid, tayo nagtipon-tipon to God para mag-reveal ang Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi dito, we're talking about rapture mga kapatid. Ito ay napaka-init na topic sa atin mga kapatid ng rapture. Sabi nga sa ibang dimension ng rapture ay magsasalubong sa taas, amen, sa Panginoon, amen, at itong damit ay maiwan, amen, mahuhubad yan at yung katawan natin ay puputang sa magsasalubong sa ating Panginoon at lilipad tayo. Amen. Kapag yun ay titignan mo literal, talagang gano'n ang mangyayari. Sabi nga nating Panginoon, nagko-comparing tayo spiritual with spiritual, hindi sa natural. Amen? Sabi nga dito, but to the church, the bride, the rapture is a revelation. Anong rapture mga kapatid? Is a revelation. Hindi lilipad mga kapatid, is a revelation. Amen? Na-reveal ba sa iyo mga kapatid ng rapture? Ma-reveal yan sa inyo kapag kayo ay magfe-fellowship. Kapag kayo ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. To her, it's revealed to her that the revelation, the true bride of Christ will be waiting for the revelation of the rapture. Amen. Now, it is a revelation, for the revelation is faith. Amen. You cannot have a revelation without being faith. Paano ka maniwala kung wala kang faith? Paano mo maabot ang revelation kapag wala kang faith? Amen. Tulad ng pag ikaw ay nagdadrive ng sasakyan. Amen. Hindi mo palang nakilala yung tao. Amen. Wala akong tiwala sa taong ito. Amen.
Kapag ikaw ay parang may alam na sa isang tao, kahit hindi pa siya nagde-drive, may kilala mo na siya, hindi pa lang siya nagde-drive, niniwala ako to sa taong ito ay ako ay ligtas. Hindi mo pa lang nakita mga kapatid, naniniwala ka na. Amen. Mahirap basahin ang kaisipan ng tao, ang kaisipan ng ating Panginoon without faith. You cannot please God without faith. Kahit anumang ginagawa natin dito sa simbahan, without faith, amen, parang walang kabuluhan ng lahat ng bagay na iyan. Ikaw ay tutugtog, walang kabuluhan without faith. Amen. Sabi na, faith is a revelation. Because it's something that's revealed to you. Faith is a revelation. Faith is something that has been revealed to you like it was to Abraham. That could call anything contrary to what had been revealed to him. As though it wasn't so. Now, faith, that's what faith is the revelation of God. The church is built upon revelation, the whole entire body. Yan yung katawan, mga kapatid. That's why napaka-importante na tayo nag-fellowship kasi doon nag-reveal ng ating Panginoon. Amen? Kapag hindi ka nag-fellowship, walang revelation ng ating Panginoon. Kahit anong prayer pa buong araw, kahit mag-isa ka dyan, kahit hindi ka mag-fellowship, mag-pray ka lang, walang revelation ng ibibigay ng ating Panginoon. Sabi nga ni Brother Branham, what is our eternal purpose? Is living for others. Amen. Hindi lang tayo mag-isa. Hindi dahil spiritual tayo, mga kapatid, spiritual tayo, kami spiritual. Kapag spiritual, hindi na tumatawa. Huwag kang maingay, spiritual ako. Mga ganon. Very sensitive, mga ganon. Hindi ganon, mga kapatid. Dapat tayo, mga believers, ay nagkasiyahan. Di ba, mga kapatid? Amen? Nagkasiyahan, nagtatawanan, kasi ni-enjoy natin yung word. Amen? Ni-enjoy natin yung message sa kapanahonang ito. Amen? Next, and to be sure that the whole rapture now, Luther was apart. Ito ay ni-explain ni Brother Branham, ano pa talaga yung rapture? Luther was apart, Wesley was apart, the prophet was apart. Parte ito ng rapture, mga kapatid. If they aren't apart just in the revelation that they was making up the body. Ano yung rapture? Is the body. Amen. Hallelujah. Feet, toes, arms, and so forth, until the head. Amen. Which we get to that in a few minutes, see, that makes the entire rapture. Amen. Ano yung rapture, mga kapatid? Is the body. Parte lang yon ng body, mga kapatid. Lahat sila Wesley, parte yan ng rapture, mga kapatid. It's the body of the Word, which is Christ. Outside of that body, or outside that, you are lost. Kapag ikaw ay hindi part ng body, you are lost. Yung iba, ayaw tanggapin yung body. Ano yung body? That is a spoken word. Seed bride. We are the body of Christ. Part tayo ng body of Christ. Hindi nila tatanggapin yun. Anong sabi dito? Outside of that, you are lost. Di ba? Amen. I don't care how good you are, what your relation is, or what your fellowship is, or what your organization is, you are lost outside of that word being in you. Amen. That's why sa kapanahon ng ito, mga kapatid, ay ito yung designated season natin. Nilagay tayo ng Panginoon sa ating mga ministry, sa part ng katawan. Palakpakan ng ating Panginoon. Next, amen? He proves, dito sa proven His Word, He proves all of His Word. Amen, hallelujah. All of His words, just think of it. All of His words, and you were His Word. Ano daw? Ikaw yung salita. He was the Word. And you were part of His Word. Part ka daw ng salita. Ano yung Word? That is Christ.
John 1:1, beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi dito ay, parte ka ng salita. Amen. Ano itong salita, mga kapatid? And that's the reason you're sent here to confirm your place in life. That's why nandito kayo, mga kapatid, is to confirm your place in life. Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung part mo sa katawan? Amen. I don't think you got that. See, He is the Word. Now you get it? He was in the feet in Luther. Ito yung binasa natin kanina, mga kapatid. Yung rapture. Amen. In the tithe, in Wesley, in the shoulders, and Pentecost. Part yun ng katawan o part ng rapture yung mga kapatid. See what I mean? He is the head. Amen. You have the part to join that together this hour that we're living now, not the feet. Hindi tayo sa feet. Sabi nito, hindi tayo sa shoulder. Hindi tayo sa thigh. Amen. Not the shoulder part, but the neck. Sa kapanahon ni Brother Branham, mga kapatid, nasa neck na yon. Amen. Hallelujah. Sa neck na siya, mga kapatid, sa kapanahon niya ni Brother Branham. Amen. Is that right? It joins to the head. Amen. Ito na. Ito kasi si Brother Branham, mga kapatid, ay nagpo-furan siya. Amen. Hallelujah. Sa panahon ni Brother Branham, nasa neck na siya. Ibig sabihin, meron pang part. Ano yun? Amen. Is joined to the head. That's the part of the body. Those that are asleep in Jesus will God bring with Him. The trumpet of God shall sound, and the dead Christ shall rise first. Ito na yun, amen. Hindi ito yung turutot, mga kapatid. Nagbukas na yung seven seal. Amen. Is that right? See, you become a part of the Word, you become part of Him. Amen. Sabi nga dito, mga kapatid, in 1 Corinthians, tutukan nyo na ito, mga kapatid, ha? Sabi nga, si Wesley ay part ng katawan, sa feet, sa shoulder, Pentecost. Sa panahon ni Brother Branham, ay nasa part ng neck na siya. Sa neck na. Amen. Sabi daw dito, meron pa. Meron pa yan, mga kapatid. Sabi ni Paul in 1 Corinthians 2:14-16, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolish unto him. Neither can he know them because they are spiritual discerned. Foolish yun, mga kapatid. Kapag ikaw, sa ibang tao, foolish yun. Kapag ikaw ay nagsasalita ng spiritual. Amen. But that spiritual judgeth all things. Amen. He hath himself is judge of no man. Of course, mga kapatid, of course, yung sarili mo na munang i-judge mo bago ka magsalita sa ibang tao. Di ba? Amen. For who hath know the mind of the Lord, that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Ano to, mga kapatid? Saan ka galing? Sa mind ng ating Panginoon. Before the foundation of the world, tinawag ka na nating Panginoon, ini-express ka na, tinawag ng spoken word seed bride. Ang spoken word seed bride, that is a part of the body or the body of Christ. Ano yung body of Christ? Amen? Kapag hindi ka nag-fellowship sa body, walang revelation ng ating Panginoon. Amen? Ang point ko lang dito, mga kapatid, saang part ka ng body? Saang part kang ng body ng Christ? Sa neck ba? Sa shoulder ba? Sa thigh ba? Saan ka, mga kapatid? Sa mind ng ating Panginoon. That's why tinawag ng panahon na ito is the mind age. Nasa mind na tayo ng ating Panginoon. Si Brother Branham, he is the forerunner. Sa neck na siya. I-connect na niya, mga kapatid. Amen. Hindi na matawag ng body pag walang ulo. Of course, pugot yan kapag walang ulo. Kapag dapat ay merong ulo. Ito na yung kapanahunan natin ngayon. Ito na yung pinadala tayo ni Panginoon. Dito pinadala ni Noah. Dito pinadala ni panahon ni Moses or Brother Branham. Dito tayo pinadala ng ating Panginoon. That's why nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. We have the mind of Christ. Oh, amen? Malapit ako magtatapos, mga kapatid. We've got to take in the entire full gospel. Entire full gospel. Full na ito, mga kapatid.
we must, and now being that we have identified ourselves as full gospel people. Dapat ay ma-identify ka, mga kapatid. Let's mold our character. Imo-mold natin character. Na-mold ba yung mga character natin, mga kapatid? Sabi na dito, we're invited to mold it in His image that we might reflect His presence. And the works that I do shall you do also. The life that I live, so shall you. We're invited by God to take Him as an example and let our character be molded like His what a thing may. If you think na ikaw ay image ng ating Panginoon or to reflect His presence, ikaw to, mga kapatid. Kapag ang karakter mo ay napaka-gaspang, ay hindi ito ikaw, mga kapatid. Amen. Sabi daw dito, next slide, then when we let His character be in us, sabi nga ni Brother Branham do, then when we let His character be in us, yung character, sinong character? Character ng Panginoon. Then we have become sons by having the mind of Christ. Kapag ikaw ay galing sa Panginoon, of course, marereflect yan. Ano pa rin yung ang pinag-usapan dito? Yung character ng bawat isa. Diba? Having the mind of Christ, mind, which is, ano yung mind ng Christ? Which is His character. Kapag iba yung character natin, magaspang, pangit, wala ka sa isip ng ating Panginoon. Hindi ka sa part ng mind ng ating Panginoon, mga kapatid. Your mind makes your character. Your mind makes your character. Of course, ang mind natin spiritual. Your mind natin is not a carnal or natural. Yung mind natin ay sa ating Panginoon. That's why gumagawa tayo ng mga ministry natin, nagpipray tayo, nagpa-fellowship tayo, dito sa music ministry, kahit na ikaw nagpupunas ng dumi sa upuan, that is a part of the body. Part ka ng body pa rin, mga kapatid. Amen? Sabi daw dito, let the mind, Paul said of Christ, this mind that was in Christ, be in you. Let the mind of Christ be in you. It molds molds the character of the Son of God. Now, how? Paano, mga kapatid? Just listen. Amid how can we have the mind of Christ, sa atin ba ang mind ng Panginoon? That was in Him, and then deny the things that He commissioned us to do. O kung ikaw ay naniwala ang mind ng Panginoon na sa iyo, bakit mo dinideny yung mga ministry o pinapaganap na Panginoon sa atin? Di mo na ako magano, pastor. Di mo na ako gagawin yan. Deny the things that He commissioned us to do. Meron tayong mga komisyon na gagampanin, mga kapatid. How can we place miracle in the past? Paano natin i-place a miracle sa past? When the very Christ Himself was God and God in you. Amen? Na-bless ba tayo, mga kapatid? Na-identify mo ba kung saan kang parte ng katawan? Saan tayo, mga kapatid? Sa mind of Christ. Amen? Hallelujah? Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. Ano itong katawan na ito? Ito yung katawan ng ating Panginoon. Ito na yung ginagampanan natin. Hindi tayo part ng neck, hindi tayo part ng shoulder or thigh or feet. We are part, the head, in the mind of Christ, because we are from the mind of Christ to express, amen, sa kapanahonang ito, at to reflect His presence, reflect Himself sa karakter mo. Amen, sa karakter ng Panginoon, at nare-reflect yan sa buhay mo, mga kapatid. Palakpakan natin, Panginoon. Yan lang muna, mga kapatid, ang mensahe, mga kapatid. I hope na meron tayong natutunan sa oras na ito, at binabalik ko na sa ating pastor. Amen. May natutunan ba? Ididiin ko na lang yung susundan ko po yung nabanggit ni Brother Gerald na spoken word body. Ano ba yung spoken word body?
Ang spoken word body po, iba doon sa body na ng isinilang tayo. Ang spoken word body, si Adam. Ano ba si Adam? Wala siyang nanay. Wala siyang tatay. Naging Adan siya, binigkas lang ni Lord. Sabi niya sa Genesis 1:26, let us make man. So siya lang ang bukod tanging body na hindi ipinanganak. Si Jesus Christ may dumaan pa sa tiyan. Pero si Adam, dalawang beses na meron sa Bible na hindi idinaan sa tiyan. Si Jesus dinaan pa sa tiyan. Si Adam at si Melchizedek, sabi ng Bible, walang tatay, walang nanay. At sabi po ng propeta, si Melchizedek ang spoken word body ni Jesus Christ sa panahon na yun. Binigkas na salita. Basta, pag sinabing binigkas, basta na lang nag-appear. So yan po ang wala sa atin. Dahil tayo ay isinilang tayo sa pamamagitan ng sex. So hindi tayo spoken word body. But, kailangan bumalik ka doon sa spoken word body. Dahil kung hindi, ay, okay, mamaya ay balikan natin, ano ba ang katangian ng spoken word body? Banal. Perfect. Powerful. Kasi si Adam noon, siyang may kapangyarihan sa lahat ng hayop. Lahat. Hawak ni Adan yon. So makikita natin na ang kalagayan ni Adam bilang spoken word ay banal siya. At eternal si Adan noon. So ang spoken word, eternal po yan. Tulad ni Adan, wala po ang kamatayan si Adan nung panahon na yon. Kaya lang, nung pumasok ang kasalanan, nadaya si Adan at Eva, ang tao isinisilang, nagsilang si Eva, si Cain. Kaya nga kung titingnan niyo po ang buhay sa bakit ang Diyos na nagbigay ng utos sa Israel na huwag pumatay. Sa Ten Commandments, sinabi ng Diyos yung huwag kayong papatay. Pero si Lord din ang nag-utos sa kanila na patayin niyo ang kalaban. Kasi bakit? Naging dalawa po ang binhi sa lupa. Binhi ng Diyos at binhi ni Satanas. So yung mga binhi ni Satanas, sabi ng Diyos, patayin niyo mga yan. Pero sa ating panahon, hindi na laman ang pinapatay. Ang alin? Yung binhi ni Satan, yung karakter. Patayin niyo yan. Works of the flesh. So yun binanggit ni Brother Gerald kanina na karakter. So pag hindi mo yan pinatay, katulad ng utos ng Diyos, patayin niyo ang kalaban kasi kalaban po itong karakter na mali. So kailangan patayin mo yan. Amen. Ngayon, doon po sa sex program, yung atoms ni Adan na bago. At alam natin, magbubukas pa ako ng prophet. Hindi ko kasi alam yung anong mensahe ni Brother Gerald. Susundan ko na lang. Okay. Dito po sa sa propeta. Anong klaseng body ang meron tayo? Na kung hindi po tayo magkakaroon ng new birth, delikado ang kalagayan natin sa harap ng Diyos. Amen. Now, dito po sa shall destroy the enemy. Okay.
hapyawan ko na lang po itong, meron pong carbon atoms itong flesh. At sabi po dito, ang nitrogen is 3%. Ayan na. Okay. Ito po yung elements of the human body. 3% yung nitrogen. Ang carbon po ay 18. Hydrogen is 10%. And oxygen is 65%. Now, dito po sa bakit sinabi ng propeta na sa pamamagitan lamang ng bautismo ng banal na espiritu, nagkakaroon ng pag-change ang atoms. Ano ba yung atoms na yung carbon atom na nasa katawan natin? Ang carbon atom natin, sabi po rito, ay 6 yung electron, 6 yung proton, 6 yung neutrons. So, ang nilalaman po ng ating atom sa katawan is 3 size. So, bali 18. Parang 7-11. Di ba ang 7-11? 18. Eh, 7-11, baka kasama yun dito. Ha? So, sabi rito, ay yung 3 size na yan, na kung saan pinagtatalunan niya ng maraming reliyon, natatakot sila sa numerong yan, ang hindi nila alam, nandyan sa katawan ng tao ito. At taglay ito ng lahat ng tao na mabubura lang ito pag nag-change atom ka. Kaya nga kung makikita nyo, bakit may mga karakter na mali? Kasi yung atoms yan, hindi pa nag-change. Pero pag nag-change ang atoms yan, babalik yan sa spoken word body. Kaya makikita nyo, bakit yung tao tumino? Bakit yung tao naging masunurin sa Diyos? Kasi nag-change atom na yan. At iyan po ang New Birth. Hindi ko na ito didiin, hinapyaw ko lang ito. Now, dito po sa sa propeta tayo, balik. Sa Birmingham, paragraph 63. And that's how we are Christians. We are just born a Christian by the power of the resurrection of Jesus Christ. Kailan daw tayo naging Kristiyano? Isinilang tayong bilang Kristiyano sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Kung hindi po nag-resurrect si Jesus, hindi tayo magkakaroon ng ganitong kategorya ang maging Kristiyano. Kasi siya po yung panganay natin. Kumbaga sa magkakapatid. Panganay siya. At doon sa kanyang resurrection, kasabay po tayo doon. Sabi nga ng Romans chapter 6, at sabi niya, and we are Christians by birth. So kaya nga, mayroon tayong kakaibang kapanganakan. Pag ikaw ay naging Kristiyano, hindi ka na ipinanganak ng nanay mo, sabi ni Brother Gerald kanina. Ibang klaseng kapanganakan ito. Sabi niya, that makes us new creatures. In our old nature, nandiyo ba? In our old nature, we could never be Christians. Mahihirapan daw tayong maging Kristiyano doon sa ating unang kapanganakan nung isinilang tayo ng nanay natin. Kaya nga tingnan nyo, kapag isinilang ka ng nanay mo, kahit po yan bata, hindi mo yan kailangan turuan magkasala. Nature niya yun. Lalabas at lalabas, gagawa yan ng kasalanan, lalo kung papaluin mo. Ano, kinupit mo? Hindi po ako kumuha ng pera nyo.
So maski bata, 3 taon pa lang, nagsisinungaling. Bakit? Nature po ng isang sex birth, magsinungaling. Doon sa una nating kapanganakan, makasalanan po yun. Kaya sabi niya, sa ating lumang pagkatao, hindi tayo magiging Kristiyano. That's the reason today, we have so many calling themselves Christians and living any kind of a life. So iba-ibang klaseng buhay ang ginagawa nila kasi mahirap pong gumawa ng magandang karakter doon sa una nating pagkatao. Doon sa una nating kapanganakan, mahirap po doon maging Kristiyano. Maaaring ikaw ay matino ngayon, lalo kung nasa loob ng church, matino. Pag-uwi, balik sa dati. Bakit? Kasi yung unang kapanganakan ang umiiral sa kanyang buhay. So kailangan malipat tayo doon sa pangalawang kapanganakan na sinabi ni Lord na except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At pagdating sa 5, he cannot enter into the kingdom of God. So mahihirapan po ang tao na mabago doon sa old nature. Kaya kailangan mo, kasi bakit? Tingnan nyo, punta muna tayo ng Bible. Balikan natin ito. Kasi tingnan nyo po dito sa sa 2 Corinthians 5:17. Tingnan niyo po dito. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay. So, kailan daw, ano ang nangyayari kapag ka ang isang tao nasa Diyos, nasa Panginoong Kristo? Siya'y bagong nilalang. So, ibang klaseng creation ito. Hindi ito yung sex. Okay. So, ano sabi niya? All things are passed away. Behold, all things are become new. So, nagiging bago ang tao, yung karakter niya nagiging maganda, kapag ikaw ay nasa Panginoon na. At sabi sa 18, and all things are of God. So, ang gumagawa ng pagbabago mo, mismo ang Diyos. So, hindi mo ito maiiwasan, magtataka ka na lang, bakit ako nabago? Kasi merong Diyos na nagtatrabaho sa buhay mo. Hindi mo yan maiwasan. Ulitin ko. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. Kaya nga napakaganda, kung nagkaroon ka ng bagong kapanganakan, merong nagkokontrol sa iyo. Hindi po tayo. Mahirap po magbago. Sinubukan ko yan noon. Kasi namayat na ako sa kainom. So nagbago ako. Inalis ko yung alak. Nung malakas-lakas na naman, balik. Mas lumala pa. So hindi mo mababago ang sarili mo. Pero kung ang Diyos nasa sayo, wala kang magagawa, babaguhin ka ni Lord. Siyang nagbabago sa tao, hindi tayo. Yan po ang maganda sa Diyos. Who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. So kaya nga, na-reconcile tayo kay Lord, atin naman itong ipinapasa sa mga tao. Katulad ni Brother sa Binlag. Yung, di ba Brad, nakipag-reconcile ka kay Lord. Itina-transfer mo naman ito sa iba. At kayo rin mga kapatid, i-transfer nyo rin sa iba na yung mga makasalanan din, magkaroon din sila ng reconciliation sa Diyos at mabunagin at maging maganda rin ang karakter. Kasi ang karakter po, wala tayong ibang madadala sa langit. Hindi yung pera mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung pinag-aralan mo. Sa langit po, wala doong tatawagin ng tao. Tinatawagan ko si Pulano dahil siya ay isang
mataas ang pinag-aralan, nag-graduate siya, ganito. Hindi po yan mamimension doon. Ang mamimension doon, anong karakter meron ka ngayon? So napakahalaga, yung tinuran ni Brother Gerald, karakter. At magkakaroon ka ng isang magandang karakter kapag naging spoken word body ka. Yun tinalakay niya. Amen? Oh. Okay. Now, tingnan po natin dito sa Matthew. Matthew 19. Matthew 19, verse 23. Verse 23. Tingnan niyo po Then Jesus said unto his disciples, Verily I say unto you that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Yun daw mayaman, ang hirap makapasok niya sa langit. Now kung babalikan po natin itong istorya, itong mayaman na ito, nagtanong ito kay Lord, sabi niya, Panginoon, paano ba makakapasok sa langit ang tao? So sinagot siya ni Lord. Alam mo ba niya ang kautusan? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, lahat. 10 commandments ang binanggit ni Lord doon sa mayaman. Ang sagot ng mayaman, ang ganda. Ano ang sagot niya? Guro, mula pa nung ako'y bata, ginagawa ko na yan. So kumbaga, isa siyang follower ng law. So taglay nung mayaman, ang katangian na pwedeng lumusot na para makapasok sa langit. Pero hindi ganon ang nais ni Lord na tagasunod ka ng law. Ano ang sabi ni Lord? Ganon ba? Isa na lang ang gawin mo. Ano yun, guro? Sabihin mo, kaya ko yan. Ang lakas ng loob niya. Kaya niya. O sige, umuwi ka. Ibinta mo yung kayamanan mo. Ipamigay mo sa mahihirap. Bumalik ka sa akin, sumunod ka. Ano ang naging itsura ng mayaman? Nalungkot siya. Bakit? Hindi niya kaya. So, kaya niyang sumunod sa law, sa 10 Commandments. Pero hindi siya makakapasok. Bakit? Ang hinahanap ni Lord, karakter, pag-ibig. Hello, sabi nga ng 1 Corinthians 13 verse 2. Kahit alam mo ang hiwaga, lahat ng lihim ng Biblia, lahat ng lihim ng propeta, pag wala kang pag-ibig, you are nothing. So anong ibig sabihin? Wala pong magagawa yung lalim natin sa revelation. Walang magagawa yan pagdating sa pagpasok sa langit. Dahil ang hinahanap ni Lord, karakter. Pag sumablay ka sa karakter, huwag kang umasa. Napapasok ka roon. Kasi hindi, kung ang basihan, relihiyon, sabi ng ibang relihiyon, kami ang tama, marami kami, maganda simbahan namin. Talo tayo. Talo sina Pedro, wala silang simbahan. So hindi yan ang basihan ni Lord na dami at magaganda simbahan. Si Lord, hindi niyan, sabi ng Acts 7:48, ang Diyos ay hindi naninirahan sa bahay na ginawa ng tao. Ang tirahan ni Lord, kung ang tao tumitira sa bahay niya, ang Diyos tumitira doon sa gawa niya. At sino yung gawa niya? Ikaw. Dito tumitira si Lord. Hindi sa building. So kaya nga ang salvation is individual. Amen. Balikan natin yung propeta. Praise the Lord. Spoken. Sabi po rito,
in our old nature, we could never be be Christians. That's the reason today we have so many calling themselves Christians and living any kind of a life. They have never experienced that born again. So maraming nagsisimba lang, pero hindi anya nila naranasan kung ano yung salitang born again. New birth. Amen. That's something that changes you. That takes the life out. Like pulling the blood out of a man, and that's got a certain type of blood and putting another type in him. It's pulling the old. Okay. So, parang ang inaano ng propeta, yung, di ba may mga, sa dialysis. Sa dialysis, hinihigop yung dugo. Para linisin, lagyan ng bagong malinis na dugo. Tinatanggal yung maruming dugo sa dialysis, di ba? At papalitan ito ng bagong dugo. So dito sa pagiging born again, tinatanggal yung maruruming karakter natin. Sabi niya, it's pulling the old life out of the man. Tinatanggal yung mga masasamang karakter natin, and then sabi niya, and injecting the life of Christ in the believer. So sa isang born again, tinatanggal yung maruruming karakter at ipinapasok yung mga magaganda. Sabi nga ng 2 Corinthians, Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. Tayo hindi natin magagawang magbago. Diyos lang ang pwedeng magbago ng tao. Kaya pasalamat ang tao kasi maraming gustong magbago. Hindi nababago. Bakit? Hindi nakikialam ang Diyos sa buhay niya. Pero kung ikaw ay predestinado, hindi mo maiwasan. Magugulat ka, bagong tao ka na. Dahil sabi niya, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Amen? Okay. It is the rising of the sun. Ito, mga huling mensahe ito ng propeta. Satan doesn't care how religious you are. Andiyan na? 30. It is the rising of the sun. 65 po ito. Paragraph 30. Ulitin ko. Satan doesn't care how religious you are. Sabi po ng propeta si Cain, napaka-relihiyoso. Talo niya si Abel. Sa worshiper si Cain. At kung titingnan natin ang altar ng dalawa, Abel at Cain, ang ganda ng altar ni Cain. May mga bulaklak, malinis. Si Abel, marumi ang altar niya. Kasi yung mga nabubulok na dugo ng hayop na inaalay niya. So napaka-relihiyoso. At sabi rito, si Satanas daw wala siyang pakialam sa pagiging relihiyoso ng tao. Or how right you are in your doctrine. If you miss that life, you won't come up anyhow. Andiyan na? Ayun na. If you miss that life, you won't come up anyhow. No matter how religious, how good, how many churches you belong to or will belong to, it doesn't matter one. Amen? Sabi niya, one thing unless you have been born again. So takot si Satanas sa born again. Pero kung reliyoso ka lang, churchgoer, dumadalo ka lang, ay hindi mo matatakot si Satanas. Kasi maraming tao, dumadalo lang naman. Paano matatakot si Satanas sa churchgoer? Takot si Satan kapag ikaw ay totoong born again. Kasi alam ni Satan, ito, delikado ito. O, di ba, naalala niyo yung 7 magkakapatid? Anak ni Siba. Sino si Siba? Sacerdote. So, mga believer sa panahon nila.
O nakita nila si Paul, nagpapalayas ng demonyo. Ganito lang pala niya ang magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Naghanap din sila, magpalayas din tayo. Nakatagpo. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw, masamang espiritu. Sa pangalan ni Jesus ay pinapangaral ni Pablo. Lumayas kayo. Anong sabi ng espiritu? Hoy, kilala namin si Pablo. Kilala namin si Jesus. Kayo, sino kayo? Hindi po natatakot si Satanas sa churchgoer lang. Takot si Satanas sa isang totoong born again. Kaya nga pag pinalayas mo si Satan, lalayas yan. Pero kung churchgoer ka lang, hindi mo mapapalaya. Hindi siya takot sa iyo. Yan po ang hindi alam ng maraming Kristiyano. Basta, tagadalo lang. Ha? O ano sabi ng prophet? No matter how religious, how good, how many churches you belong to or will belong to, it doesn't matter one thing unless you have been born again. Amen. O, mabigat po ito. Okay. The fourth seal, 284-6 or paragraph 43. Sabi po dito ng prophet, there was no man and an angel, of course, he'd be worthy. But after all, it had to be a kinsman, had to be a human being, and there was no such a thing, because every man had been born by sex. So doon sa pagtubos, mga kapatid, kasi kung hindi po tayo tutubusin, nakasanla po tayo. Kumbaga sa isa tayong alahas na nasanla sa pawn shop na kailangan matubos. Kasi pag sinabing alahas, mahalagang bagay. Kailangan maibalik. At makakabalik lang ito, at sabi po ng prophet, walang sino mang pwede. Ha? Kailangan sabi niya, it had to be a kinsman, had to be a human being, and there was no such a thing, because every man had been born by sex. Kasi si Adam po ay spoken word. Paano siya matutubos ng isang ipinanganak sa sex? So kailangan nang itubos sa atin isang karapat-dapat na hindi rin ipinanganak or kaya hindi ginamitan ng sex. Dahil ipinanganak si Jesus, hindi naman niya asawa pa noon si Jose. Ipinanganak si Jesus, pinagbuntis siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinaglihi siya. Basta na lang siya, kasi yung ang seed doon sa tiyan ni Mary, Holy Ghost po ang may likha noon. At iyon lang ang pwedeng pantubos para tayo makalaya sa kamay ni Satan. Amen. Had taken one born without it, so God Himself took that in the virgin birth and become Emmanuel. And His blood was for the one was worthy. So iyon lang. Kasi sabi po ng Hebrews 9:22, for without the shedding of blood, there is no remission of sins. Walang pwedeng makapaglinis sa kasalanan maliban sa dugo. So dugo ang pantubos. At anong klaseng dugo? Hindi po atom 666. At hindi po 666 yung atoms ni Lord. Bakit? Spoken word siya. Amen? Hindi niya taglay yung katulad natin na bisex. Amen? So hindi po taglay ni Jesus ang tatlong 6. Okay. Now, last. Okay. Sabi po rito sa it is the rising of the sun. 168. That's the divine revelation of the Word made flesh. If it was flesh in that day by the Son, the groom, it's the flesh today
by the bride. At sabi nga kanina niya, ikaw at ang Diyos, iisa. Dito sa spoken word, kaya ka naging spoken word body, ikaw at ang Diyos nagsama. Noon, hindi natin kasama si Lord. Pero dito sa pagkakaroon natin ng new birth, ikaw at ang Diyos nagsama. Amen? Okay. Sabi dito sa Laodicea Church Age, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. This new creation is not the old creation made over, or it could not be called a new creation. This is exactly what it says it is. New creation. Okay, ano yung new creation? Pag nag-change ang atoms ng tao, at iyon lamang po ang pwedeng mag-change ng atoms niya, new creation. Amen. This is exactly what it says it is, new creation. It is another creation, distinct from the old one. No longer is he dealing by ways of the flesh. That was how he dealt with Israel. He chose Abraham and of Abraham's issue through the godly Isaac line. But now, out of every kindred, tribe, and nation, he has proposed a new creation. He is the first of that creation. Siya yung panganay. He was God, created in the form of man. So, biro mo, kasi kung hindi yung gagawin ni Lord, walang maliligtas na tao. Kasi ang nagkasala ay tao, dapat ang ibayad ay tao. At kung ang nagkasala ay spoken word, dapat ang pangtubos ay spoken word. At doon, sa pagtubos ni Lord, lahat ng mga predestinadong bini, ibinabalik niya sa original na katawan ng tao, katulad ni Adan. So kaya nga, mapalad ang tao na nabuksan ang kanyang kaisipan dahil ano sabi ni Brother Gerald kanina, we are in the mind of Christ. At sinabi rin ni Paul yan sa Philippians chapter 2, verse 5, magkaroon kayo ng kaisipang ni Kristo. So, iyan yun, na kung anong kaisipan meron si Kristo, dapat meron ka. Bakit? Kasi iisa na. Kaya kung ikaw ay spoken word body, lahat ng plano ni Lord, lahat ng mga dapat niyang mga ginawa niya noon, gagawin mo rin ngayon. Amen. So, kaya mapalad ka dahil, sabi ko nga sa inyo, naulit ko nung Sunday, noong araw ang aksidente pa isa-isa. May na-aksidente, si ganito. Ngayon, rambol. Karambol ang aksidente ngayon. Minsan may na-aksidente sa highway, 12. May bus, may mga kotse, may motor. Ganyan ngayon ang trabaho ni Satanas. Pero kapag Kristiyano ka, naglilingkod ka kay Lord, nariyan lagi ang pag-iingat niya sa iyo, pati pamilya mo. Yan pong kagandahan kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon. Amen. Nariyan lagi ang Panginoon, kasama mo sa lahat ng oras. Amen. God bless. Napahaba po tayo.